At meron din tayong vampira. Nandito si, kasama natin si Edward Cullen. Yo, what's up guys? So this is Melgin Ian Barwell, and for today's video, hindi muna tayo magsisitaw. Instead, i-review lang natin yung naging live natin kasi last week, so nakipag-bordagolan tayo sa isang game show sa GMA. Ang game show na to ay isa sa mga segment ng tanghalang pinakamasaya. So ayun, shout out sa inyo guys. So thank you for opportunity. And of course, so ang segment na to ay game sa Gidle. So, ayun guys, don't worry, later is i-play natin siya dito mismo sa video natin. Of course, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do a subscribe and of course, don't forget to like the video and share natin ito sa mga friends natin. Guys, correction lang, tahanang pinakamasaya pala. So, hindi siya tanghalang pinakamasaya. So, tahanang pinakamasaya sa GME. So, ang games na to guys, kumbaga, ang host, sabihin niya yung question and then, kapag nasabi niya yung question, of course, pipila yung mga contestant kung true or false. Pero ang wordings nila doon is nanka and wakali. So, ayun guys, for me, isa sa mga magandang experience yung ganong games. Literal na parang, ang saya niya guys. Kaso nga lang, makikita niyo mamaya sa video na napakaseryoso ko doon kasi nag-iisip ako nun guys, kaya ayun. Pasensya niyo na sino ba naman kasi hindi magsiseryoso literally yung mga questions na yon. So hindi talaga ako familiar and hindi ako mahilig manood ng mga kung ano-anong mga bagay sa mga cartoons, kung ano-ano about sa mga Cinderella. So wala talaga akong idea sa mga ganun guys. Kaya parang pinapakiramdaman ko na lang kung saan ako pupunta, kung ano yung maging sagot ko. So ayun, tara, panoorin natin. Let's go! Panalo ka na, enjoy ka pa! Game sa Gedli! Mount Apo. Meron Mount Everest. Sa Pilipinas nga. Mount Everest? Wow! At alam mo, Wait lang ha. at alam mo, maswerte tayo, punong-puno tayo dito, may magikero tayo. Grabe. Tapos, at meron din tayong vampira. Nandito si, kasama natin si Edward Grabe. Cullen. Grabe. Edward Cullen. Si Edward Cullen, ayan. Wow! Ano, Solid ah. ano ang mataas na na bundok? Mount Apo po. Mount Apo. At tingin mo tama ka. Opo. Sige. Ang tama sagot ay Wakali! Wakali! Ayan! Ang Mount Apo, ang highest peak sa Pilipinas dahil ito ay may 2,956 meters na taas. So ayun guys, tinawag na nga. So at pinagkamalang pang vampera. So hindi ko alam kung bakit ang daming nakikita ng mga tao sa akin. So dati sa nung nag-aaral pa ako sa RTU of course. Ang tingin ng mga tao sa akin din vampera. I mean yung iba naman, yung ibang mga kaklase ko na ayun, lagi ako sinasabi na vampera daw. And yung iba naman, kamukha naman ni Michael Jackson daw. Tapos yung iba naman, sabi nila sa akin, kamukha ko raw nung hair pa ako yung literal na buo pa yung buhok ko na mahaba hanggang pit kasi yon. Tinatawag naman nila akong April Boy. Hindi ko alam saan banda, pero natatawa lang talaga ako. And then yung iba naman, so tinatawag na akong Corbin Padilla o di kaya kay Jer Craval. So ngayon guys, tinatawag naman ako si Edward Cullen. So sa mga hindi nakakaalam kung sino si Edward Cullen. So kung hindi familiar kayo sa character na yun, so ito yung vampira na sa isang movie, sa ibang bansa. So ang title nito is Twilight. Panoorin na natin to. Ang Macintosh, Wow, Macintosh. Red Delicious at Liberty ay ilan lang sa klase ng mga peras. Nangka o wakali, go! Let's go! Wakali, chamba-chamba, this time panalo ka. May panalo na! May panalo na! Ngayon, tatanungin natin ang ating kaibigang vampira. Si Edward.
Ano naman, bakit hindi peras? Ano ang tamang sagot tingin mo? Hindi ko alam, pero hula-hula lang to. Hula-hula lang Hula to. lang, hula Wala. lang. Itanong ko nga, paano ka nakalabas ng maaga? Panggabi ka pa. May araw pa. At saka ginandaan niya, nag-braces siya para hindi halata. Oo nga. Pero dahil nag-braces ka, ang tamang sagot ay Wakali! Yun, ito ay ilan lamang sa mga klase ng mansanas o apples. So, ayun guys, before tayo mag-start, so of course, nag-change lang ako ng outfit. So, naka-t-shirt ako right now. So, ayun. Kasi yung kanina kasi, medyo basa na yung shirt ko na kulay black. And ayun, continue tayo. So, as you can see, so nangunguna tayo sa pagpila sa pangalawang question. So, kung totoo naman talaga, I have no idea regarding sa tamang answer. So, ang ginawa ko na lang, nangunguna lang talaga ako kasi ang mindset ko kasi sa mga ganoon, mas mahirapan ako i-predict yung tama kung may nakapila na ganoon. Kaya, ayun, inunahin ko na si nanay. Fortunately, tama na yung sagot natin. Proceed na tayo. Question number 11. Sa pelikulang Finding Nemo, ang bidang si Nemo ay isang goldfish. Nangka o wakali, go! Grabe. Ano ba mga nakalagay dito sa leeg mo kasi? Totoo ba tong tattoo na to? Ha? Ito. Fake lang. Oh? Fake lang po. Mahilig ka sa tattoo, pero takot ka. Ako, totoo mga tattoo ko. Oo nga. Ayaw kasi balang araw pag nagkaanak ako, igayahin ng mga anak ko, parang ganon. So sinasabi mo na madumi katawan ko. Joke lang. Grabe, grabe. Mahilig siya sa tattoo. Mahilig siya sa tattoo, pero puro sticker lang yung tattoo Puro niya. sticker. Ang ganda naman. Okay din eh. Hindi, tsaka Pero ba- nabubura. Yeah. Sabi niya, yeah. Inglisero talaga itong pambira natin. Ano pa yung mga peking tattoo mo? Ayan. Pero maganda yung gawa yun. Grabe. Kung hindi ko hinawakan nahalata ako nung hinawakan ko. Pero kaya pa, bawal siya magpatattoo eh. Ayun. Bawal siya eh. Bakit? Kasi pag nagpatattoo ka, tapos dumugo, vampira yan. Kakainin niya yung sarili niya. Wow! Grabe. pa talaga, ha? Wow. Galing ha? Solid. Pagbigyan natin yung joke niya ha. So, Yan yan pa gusto sabihin yan eh. pag nagkadugo, Pao, sa akin niya munang sinabi. Chinek niya kung pasado yung punchline sa'yo. Kapal. Gusto yun ng okay ba? Okay ba yung joke na? Nag-check muna ng punchline. Okay. Anong number yung tanong ko? Si Nemo. Kung goldfish siya. Okay. Ang tamang sagot ay Wakali! Wakali! Tama. So, Ayun, Sorry, si Edward. Nemo ay isang clown. So, ayun guys, as you can see naman, during that time kasi may tattoo ako dito, tsaka yung dito sa arms. Kasi, sa totoo talaga is mahilig ako sa tattoo. Kumbaga yun na lang yung naging way ko para maibigay ko yung, alam mo yun, yung pangarap ko, yung gusto ko na magkaroon ng tattoo sa katawan. Pero, ang gandahan lang doon is fake tattoo lang siya. So, para na rin siyang totoo talaga kung totoosin. Pero, ang ano lang talaga is, nabubura lang din siya. So, after 1 week, 2 weeks, ganon. So, yan yung tattoo na mga ginagamit ko. So, sometimes naman, bumibili ako ng tattoo yung mabilis lang din mabura kasi depende sa case, ganon, depende sa situation. So, kaya ayun, lagi tayo napapansin ni Mr. Paolo. Ang naging answer ko dun guys, so medyo mahina yung output ng voice ko dun sa mic. So, sinabi ko dun, kaya hindi ako napapapatato kasi ayaw ko mangyari pagdating ng panahon na once na magkaroon ako ng mga anak, of course, so especially kung babae yan. So, ayaw kong gayahin nila yung pagiging maraming tato sa katawan, gano'n. So, it's okay lang sa akin na magkaroon ng tato. Pero, yung fake lang kagaya ng ginawa ko. Kasi, of course, alam naman natin na kung ano yung ginagawa ng magulang or ng mama or papa, so possible na malaking impact yon sa magiging anak. So, ayun, ayaw kong gayahin nila yung katarantado pinagagawa ko sa sarili ko. So, and guys, yun yung sagot ko doon. And in terms sa overall, so wala akong problema sa mga tao may tattoo. Actually, mas naangasan ako sa kanila. That's why I wear tattoo rin. Kaso nga lang, fake lang. So, ayun guys. So, the reason naman talaga kung bakit ayaw at hindi ko magpapapatato. Kasi, yung totoo tattoo ha. Kasi first of all, nanghihinayang ako sa balat of course na meron tayo.
And pangalawa, alam naman natin sa Pilipinas or even ata sa ibang country, so iba yung tingin ng mga tao sa may mga tato. Kung nasa Pilipinas ka, so once na may tattoo ka talaga, ang agad na pumapasok sa isip or sa mindset ng mga tao, so yung tao na yan is criminal, addict, kung ano-ano pa. So hindi nila nakikita na that is an art. So ayun, yan yung pangit sa mindset ng mga Pilipino. Even naman kapag say college graduate ka and then mag-a-apply ka na may tattoo ka, so maraming mga companies na hindi sila tumatanggap na taong na may tattoo. So kumbaga ang nangyari kasi daw sa kanila, parang bad impact sa company nila, parang gano'n. So hindi ko lang alam kung gano'n rin ba sa ibang bansa. So that's why mas pinupush ko lang na magkaroon ng fake tattoo kasi at least nabubura siya, ganun. Hanggang doon lang yung exposure natin sa programa ng GMA, which is yung tahan ng pinakamasaya. Of course, thankful ako kasi kahit papaano. Yung 3 question naman tayo, ligwak na agad. So, okay lang yun. Basta ang importante, naging masaya yung journey natin sa laro na yun, sa games na yun, of course. And, yung exposure. And, ayun, thank you sa tahan ng pinakamasaya. And kung gusto mo mapanood yung whole video or yung whole live noon, so you can go to YouTube and search the tahan ng pinakamasaya. And of course, kung hindi ako nagkakamali, February 8 o February 10 yon. Basta nasa boat lang yon sa dalawa na yon. So, ayun, you can search na lang doon. Ayun guys, that's all. And thank you for watching. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, of course, do subscribe, like the video, and share natin to some friends natin, guys. So, ayun guys, that's all. Thank you for watching. God bless, as always. Bye. Life is a masterpiece in the making, and you are the artist of your destiny. Embrace each brushstroke of time, for they blend together to create a tapestry of experiences uniquely yours. Remember, life is not about the destination. It's about savoring the journey. Embrace the present moment, for it's the only time you truly possess. The adventure awaits. Go forth and make it extraordinary.